Magandang araw po mga ka-business. Ito po muli si Pinoy na Osipa dito sa Australia. So, baka maging ano ko na to, sabihin natin na palagi na ako maglalabas ng gantong video. Kasi doon sa pagsasalita ko sa estudyante na $60 ang sweldo, marami yung na-inspire doon sa sinabi ko. At the same time, nag-PM mo sa akin na sinasabi sa akin na magbigay daw ako ng yung parang naging buhay ko dito sa Australia. At lalo na daw sa business kasi maraming nagtatanong sa akin paano ka nag-start ng business, ano ang ginawa mo. Sa totoo lang ho, meron na ho akong karanasan sa pagbi-business doon pa lang ho sa atin. Meron ho akong pet shop. Sa pag-start ko ng pet shop, ang una kong business. Tapos ako ng mga frozen food, katulad doon ng tosino, tapa, longganisa, nakasama ho yung dried mango at mga juices. May mga nagdi-distribute ako sa 3 bayan doon sa Cavite. So kaya may alam ho ako kung paano mamalakad ng business. Ngayon pagdating ko dito, zero. Kasi iba ang procedure nila dito sa pamamalakad ng business. So, kailangan mo sumunod sa lahat ng kailangan mong gawin bago ka mag-start ng business. So, yun nga ho ang nangyari. So, ang ginawa ko namin, ang nasa isip ko palagi noon, pag nag-business ka, kailangan isipin mo mabuti. Katulad doon yan, ang nasa isip ko palagi, ang pinakamagandang business is traditional business. Ano ho ba yung mga traditional business na yan? Katulad ho ng kainan, pagupitan, pet shop. Kasi kahit anong gawin nyo, ang tao haba buhok, magpapagupit. Kakain. Yung iba gusto ng hobby, lalo na tayo mga Pilipino. Pet shop, ibon, aso. Yan ho yung mga yung mga bagay na gusto nating gawin habang tayo nagtatrabaho o nagbi-business. So, naisip ko, sabi ko, sige, dahil nga sabi ng misis ko, mag-business tayo, yung alam natin. So, ayan nga, cafe take-away bakery kami. So, sa akin, kung ako tatanungin nyo, pag nag-business kayo, lalo na ho dito, o kahit sa ibang bansa o sa Pilipinas man, pinakamaganda na ho yung family business. Kasi sa family business, makukontrol nyo ho lahat. Marami kayong makukontrol, pasweldo nyo sa mga anak nyo, pagpapadami ng, pag-uusapan ho natin yan sa mga susunod na pagkikita ho natin. So ano ba ang pag-uusapan natin? Ano ba ang tip na may bibigay ko sa inyo, suggestion na ginawa ko dito sa Australia? Ito ho yung fundamental of math na pinag-aralan ho natin alam na ho natin bago tayo gumraduate ng elementary. Ano-ano ho ba itong mga yon? Addition, subtraction, multiplication, tsaka division. So, pero sa fundamental process ng business kailangan mag-start kayo sa subtraction. Kasi sa atin, kahit sa bahay, sinasabi natin, 1 plus 1, nasa addition ho tayo. Wala ka namang na may susubtract kung walang addition. So, kailangan sa business, mag-umpisa kayo sa subtraction, lalo na sa kagaya natin, na nagpunta sa ibang bansa. O kahit nasa Pilipinas tayo, na wala tayong sapat na puhunan. Wala naman talaga na puhunan. So, ano ang magiging puhunan natin? Bago tayo mag-start sa business, bago tayo makaisip ng business, is magtrabaho. So, bakit sa akin na yung fundamental na sinasabi ko, yung fundamental na inuna ko subtraction? Kasi nga wala tayong kapital. So, mangyayari yun yan dahil sa walang kapital, ang gagawin nyo, lahat na hindi nyo kailangan. Tanggalin nyo. Ano ho ba? Ang pag-i-start ng business sa paglikha pala ng capital nyo para magkaroon kayo ng business is sakripisyo.
Sakripisyo ng mga bata, sakripisyo ng kaligayahan. So, unang-una ho, ano ho ang tinanggal ko sa mga expenses ko? Yan no, hindi ko tinanggal, kundi inimpisahan ko na ho noon pa, dahil noon pa, meron na ho kaming future plan na gusto magka-business, kaya mag-iipon kami. Pero yung misis ko talaga ho, palagi ho yung maano sa pera. Medyo mahigpit, hindi ho ako medyo pakawala ako minsan eh. So, subtraction. So, ano una namin kinatnan? Dumating ho kami dito. Nang pumunta na ho yung pamilya ko, so kumuha ako ng bahay, natama lang ho sa amin. Tapos so ano ho yung mga hindi namin ginagawa. Katulad doon natin, alam ho natin ang utak ng mga Pilipino pag nasa abroad. Baka hawak ng pera yan, bibili ng mga branded na sapatos yan. Bibili ng branded na pantalon. Kakain ko ano yung talagang kahit naman hindi mo naman kailangan kainin, kakainin mo. Bibili ka niyan. Yung lahat ng mamahalin. So kami ang inisip namin, kasi nga meron kaming obligasyon din sa Pilipinas, lalo na sa usapang medikal. So kaya ang sweldo ho namin noon, hati-hati. Kasi nandiyan yung pambayad sa kuryente, sa bahay. Nangupahan ako for 5 years. Kasi ang dala ko lang ho dito is yung knowledge ko, yung skill ko, experience. Wala ho akong dalang pera. Ang dala ko lang akong pera noon is, natatanda ako $300, US dollar. Yun lang ho ang dala kong pera. Ang inaasahan ko yung suswelduhin ko pag nagtrabaho na ako. So yun subtraction. Material na bagay. Kailangan natin ikat yan. Pangalawa ho, hindi ho kami kumakain sa labas ng time na yon. Puro luto ho kami. On that time, 17 years ago, sa $5, makakabili ka na ng $3 na manok, tapos may bigas ka na. Pang one day nyo na yon. $5 a day sa limang tao. Kasi 3 yung anak ko na dumating dito, nadagdagan lang ko kami 2, kaya naging 7 kami. So nagluluto kami. Ano yan? Kasi limitado ho yung mga na. Sa pagkain, hindi ho kami nagtitipid, pero hindi ho yung mga mamahalin na pagkain. So at ang pangatlo, ang pinakamatindi ho. Sa 17 years ko dito, isang beses lang ho kami umuwi ng Pilipinas. 15 years hindi kami umuwi. 17 years na ho kami dito. 15 years bago kami nakauwi. Kasi nga ho, kailangan namin ng pera, makaipon ng pera para makapagtayo ng business, at the same time makakuha kami ng bahay. Yung bahay, pag-usapan natin sa susunod na ito, yung suggestion o tip ko sa mga gusto mag-business na naandito na sa Australia. Huwag ho kayong uuwi kung gusto niyo makagain ng business na kagaya ng ginawa namin. Kasi pag umuwi kayo, hindi lang ho pamasahin problema nyo, yung gagastusin nyo doon sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng uuwi kayo. Nasa bahay kayo, nagtatago kayo. May di kayo makainom. Kasi ganyan ang Pilipino eh. Hindi kayo pwedeng uminom. So, yun ang mangyayari. Ano ho yung ikalawa sa addition. So, ano ang gagawin nyo sa addition? Ito yung, dahil may kapital ka na, dahil nagawa mo yung, nasuggest ko sa iyo, yung nakatipid ka, may kapital ka na, so, ano susunod? Addition. So, magkikreate ka na ng business mo. Additional effort, additional time sa gagawin mong business. So, gagawa ka ng business, addition. So, pag nag-addition ka na, may expenses din yan. Pag nag-start ka ng expenses mo, wag kang mag-i-start na ang pera mo eksakto doon sa kinuwenta mo sa business mo. For example, ang kwenta mo 50,000, gagamitin mo sa lahat, equipment, ingredients, mag-i-start ka 50,000. Kailangan double yon para meron kang sa mga emergency. Hindi pwedeng wala. Kasi pag nag-start ka na ng business, ang dami na niyang susulpot na problema. So, pangatlo, multiplication. Bakit ko sinabing multiplication, yung pangatlo? Nakatipid, nag-additional ka ng expenses, dahil nag-business ka, so sa multiplication, kumikita ka na. Kasi diyan ka na nakita mo na kumikita, nag-add-on ka na ng shop, nag-add-on ka na ng power, pero nag-add-on ka rin ng profit. So, yun na sinasabi ko.
So, sa addition, di ba? Nailagay mo sa multiplication, nag-gain ka ng profit. Nag-start sa addition, multiplication, nag-multiply. Ano ang pinaka-the best? Sa 4 fundamental ng pattern na ginawa ko. Division. Ano yung division? Sa division, naandyan na yung may time ka sa trabaho, may time ka na sa pamilya mo. Yung quality time sa pamilya mo, nasama-sama kayo. Kasi, meron ka na manpower na nag-aalaga ng business mo, and then ikaw, visit ka lang, tingnan mo kung sinusunod nila yung instruction, so napakaganda na, may quality of life ka na. Kaya ako, doon ko pinattern sa 4 fundamental ng math na natutunan natin, elementary pa lang tayo. Yan ang 4 fundamental process na ginawa ko sa business na pinlano ko. Kailangan hahantong ka sa division na may quality life and quality time. Yan ang pinaka-the best. Kaya ako sa inyo, magtipid kayo, intindihin nyo muna ang pamilya nyo. Kung gusto nyo mag-business, pwede. Kung gusto nyo naman magtrabaho, pwede din. Nasa inyo yan. Pero maraming disadvantage at advantage ang meron ng business na wala sa trabaho. So, yan yung business na sinasabi ko sa inyo. Kaya ho, magtipido kayo, tingnan nyo yung pinaghirapan nyo, para ho, makontinue kung ano man yung gusto nyo na maging business. So, ayan ho, at ako'y nagpapaalam na at na mag-iiwan muli ng isang kasabihan na walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Sa susunod do, ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-start ng aking business. So, maraming salamat po at pagpalain po kayo. Wow.